So ito na mga kapatid, ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw mga kababayan, patungkol po dito sa ating pambansang senador na si Senador Robin Padilla, na kung saan mga kapatid, imbis na kapakanan po ng kanyang mga kababayang mga Pilipino ang kanyang isipin, no, especially itong ating mga kababayang mga mangingisda na patuloy na inaalipusta nitong bansang China. Abay mga kababayan, kapakanan pa po ng bansang China ang pinagtatanggol ngayon mga kapatid nitong ating pambansang senador na si Senador Robin Padilla. Pero pinapasahod si Robin ng taong bayan. Gamit yung ating mga buwis mga kapatid, sumasahod itong si Padilla buwan-buwan. No, pero mga kapatid, ang kanyang pinaglalaban po ay hindi po para sa bansang Pilipinas, kundi para sa interes nitong bansang China na patuloy na sinasakop at inaagaw yung ating teritoryo. Harap-harapan na talaga ito mga kababayan. At ito po ang ating pag-usapan ngayon sa videong ito. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, panoorin muna natin ang nasabing balitang ito, at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Dumating ang panahon na magising na tayo na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Sana po lumamig na ang ulo natin sa usapin ng paligsahan sa China. Sana po magkaroon din ng puwang sa ating administrasyon na makipag-usap sa bansang China. Sapagkat alam nyo, itong si Padilla, halatang walang alam sa nangyayari sa ating bansa mga kapatid. Sabi niya, dapat daw bigyan din ng puwang ng administrasyon ni PBBM na makipagdialogo di umano sa bansang China. At wag daw tayo basta-basta na makikipag-away sa bansang China. Mga kapatid, hindi alam ni Padilla na hindi na mabilang sa daliri natin yung mga pakikipagdialogo natin sa bansang China para lamang maresolba yung issue na yan dyan sa may West Philippine Sea. Ilang dialogo na mga kababayan ang ginawa ng ating bansa? Nakinig ba ang China? Hindi. Ilang pakiusap na. Marami ng mga bansa mga kapatid ang tumutuligsa sa bansang China at sinasabing tigilan na nila ang pang-aangkin sa ating teritoryo. Nakinig ba ang China? Hindi. Tapos ngayon, yung mungkahi ni Padilla mga kapatid, makipagdialogo daw tayo uli sa bansang China. Ngayon Robin, ang tanong dyan, pag ginawa ba uli yan ng Embahada ng Pilipinas, pag ginawa ba uli yan ng tawag nito, ng gobyerno ng Pilipinas ngayon, titigil na kaya ang China? Samantalang itong China mga kababayan, ayaw makinig sa ating mga pakiusap. Ang gusto kasi ng China mga kapatid, kung makikipag-usap tayo sa kanila, dapat papabura natin yung kanilang mga gustong gawin sa ating teritoryo. Ganon ang gusto ng China. Ayaw ng China makinig sa ating mga terms and condition. Gusto nila tayo ang makinig sa kanila. Ngayon Robin, magagarantiya mo ba sa mga kababayan natin mga mangingisda na sobrang naagrabyado na dahil sa ginagawa ng China sa ating mga karagatan dyan? Magagarantiya mo ba sa kanila na pag sinunod namin yung advice mo na makipag-usap, titigil na sila? Kasi nga mga kapatid, ilang beses na natin sinubukan yan. Marami ng mga bansa ang nag-call out sa China, pero never po mga kababayan nagbago itong mga paninindigan ng China.
Mm. Si Robin Padilla, mga kapatid, nagsasalita siya, no, nang hindi niya alam kung ano yung mga pinagsasabi niya. Outdated na to eh. Ilang taon na bang lumipas? 2 taon na, mga kababayan. Nakailang kuha na tayo. May Shangri-La Dialogue, may Singapore Dialogue. 'Di ba? Nakinig ba ang China sa atin? Tuwing nakikipag-usap tayo sa bansang China, mga kababayan, mas lalo lang nilang pinagdidiinan na yung West Philippine Sea na yan ay sa kanila daw. Oh, ngayon, kakausapin mo pa ba? No? Yung ganyang katigas na klaseng bansa? Do you think ang China magpaparaya sa Pilipinas? Dapat alam mo yan, Robin, dahil pro-China kayo. Hindi mo pwedeng sabihin hindi ka pro-China dahil yung poon mong si Digong ay isang certified na pro-China. Yung partido nyo, certified na pro-China. Oo. Ganito kamangmang, mga kababayan, si Senator Robin Padilla. Pakinggan pa natin. At sa ngayon po ay umiigting ang matagal ko na po ito sinasabi, 2023 pa nung nagkaroon po ako ng matinding debate diyan sa hearing patungkol sa China, diyan po sa West Philippine Sea. Tayo po ay nabash diyan ng kaliwat kanan. Abe, paano hindi ka mababash? Imbes na kampihan mo yung mga Coast Guard ng Pilipinas at yung Navy ng Pilipinas, aba, mas kampi ka pa. Mas concerned ka pa sa bansang China. Ewan ko kung napanood nyo yun, ano? Na kung saan question niya ang sandatahang lakas ng Pilipinas, bakit daw tayo nanghingi ng tulong sa bansang Amerika? Bakit daw hinayaan natin na yung mga barkong pandigma ng Amerika sumama sa atin doon sa may West Philippine Sea noong nagkaroon ng Rory mission? 'Di ba? Alam niyo, mga kapatid, itong si Padilla wala lagi sa hulog eh. No? Kaya siya binas yun, mga kababayan, dahil mas concerned pa siya sa nararamdaman ng China kumpara sa nararamdaman ng kanyang mga kababayan. Ganun siya. Kawalang utak, mga kapatid, at ka-insensitive. Oh. Mambabatas natin to, mga kababayan, ha? Pero kapakanan ng China ang iniisip. Nakakabilib, di ba? Sapagkat sinasabi nila na tayo daw ay pro-China. Hindi po tayo kailanman magiging pro-China. Tayo po ay Hindi ka pro-China? Oh. Ano yan? Dinideny mo na yung affiliation mo kay Digong? Si Digong certified pro-China yon. Ngayon, kung i-deny mo at sasabihin mo sa aming hindi ka pro-China, ibig sabihin, tinatakwil mo na si Duterte at hindi mo pwedeng gawin yan. May utang na loob ka sa kanya eh. Oh. Huwag ka nang magdrama-drama dyan, Robin. Certified na pro-China ka. Pangangatwiran mo pa lang at paninindigan mo, halatang halata na isa kang pro-China at hindi ka pro-Pilipino. Oh, mas iniisip mo pa ang kapakanan ng China kumpara sa isipin mo ang kapakanan ng iyong mga kababayan, especially itong ating mga mangingisda, especially itong ating Coast Guard na patuloy na winawater cannon ng China, itong ating mga Navy, na patuloy na hinaharas ng China. Kung pro-Pilipino ka, dapat mas concerned ka sa sarili mong tropa. Hindi yung tropa ng China, hindi yung kapakanan ng China ang iniisip mo. Oh. But the way you explain it, klarong-klaro, Robin, na isa kang certified pro-China. Hunyango ka. Hunyango ka. Kunwari hindi pro-China, pero yung pinaglalaban mo para sa bansang China. ay pro-Pilipino. Ang sinasabi lang po natin na kahit naman po sa Biblia, pagka binuksan natin, sa Quran, pag binuksan Oh, dinamay mo pa ang Biblia.
Ano sabi ng Biblia? natin. Ang maliwanag po dyan ay yung tayo ay magkaroon ng magandang relationship sa kapitbahay natin. Sa usapin po nito, kapitbansa natin ng China. Sa matagal na panahon, tayo po ay merong relationship dyan. Trade. Wala pa ho ang mga Espanyol. May trade na po tayo sa China. Naging Sana historian ka buksan pa. po natin ang puso natin at ang bansa natin na makipagnegosyo po tayo dyan sa China. Sapagkat Ano daw? Buksan daw natin ang bansa natin at ang puso natin at makipagnegosyo daw tayo sa bansang China. Ay nako, Robin Padilla. Baka nga yung gamit mo ngayon dyan eh. No, yung cellphone mo, yung mga appliances mo sa bahay, made in China yan. Di ba? Nakikipagnegosyo na tayo sa bansang China. Kung tutuusin nga eh. No? Dapat pinutol na natin yung mga ugnayan natin sa bansang China dahil inaalipusta nila tayo. Inaagaw nila yung teritoryo natin, sinasakop nila yung teritoryo natin. Dapat nga matagal na natin ginawa yan, naputulin yung anumang mga negosyo ng China dito sa loob ng ating bansa. Pero di ba? Halos lahat ng nabibili mo ngayon sa merkado, made in China yan. So ano yung pinagsasabi mo na buksan natin yung ating mga puso, buksan natin ang ating bansa at makipagnegosyo tayo sa China? Anong klaseng negosyo, Robin? Alam ko na mga kabatid. Baka yung mga monkey business nila Pulong dyan sa Davao. Kasi nga, di ba, nagpalit ang administrasyon na pornada na lahat, no, ng mga illegal na negosyo nila Pulong Duterte, no, at itong mga kaibigan nilang mga Chinese. At alam niyo ba kung ano yon? According kay Senator Trillanes, mga kababayan, ang Davao City mismo, mga kabatid, na lungga ng mga Duterte ay sentro po, no, ng smuggling ng illegal na droga. Yun ba yun, Robin? Yun ba yung mga negosyo mo, no, na sinasabi? Di ba? Anong negosyo ang tinutukoy mo, Robin? Ituloy-tuloy pa rin naman ang mga negosyo ng China dito sa loob ng ating bansa. Ultimo nga itong ginagamit kong cellphone, no? Itong mga cellphone ko, mga kabatid. Mga made in China to. Di ba? Ultimo itong MacBook na ginagamit ko, mga kababayan, made in China ito. Ito, made in China ito. So anong made in China? Anong made in China? Anong negosyo ang sinasabi mo? Halatang wala kang alam, Padilla. Napaghahalataan ka talagang mangmang kang klaseng mambabatas. Negosyo ang putya. Baka yung mga monkey business, nila Pulong Duterte yung tinutukoy mo. Baka yung mga nakamagnetic lifter dati na mga klaseng negosyo, no, ng China ang tinutukoy mo. at buong ASEAN. Oh. Pag sinabi pong ASEAN, miyembro po tayo niyan. Kasama tayong nagtayo ng ASEAN. Kasama natin ang Thailand, ang kasama natin ang Vietnam. Marami po tayo dyan sa ASEAN. Malaysia, andyan. Sana, tingnan ho natin kung paano nakinabang itong mga bansa na ito. Ops, may mali ka dyan. No? Hindi lahat ng bansa sa ASEAN, no, nakinabang sa bansang China. Although meron namang mga business ang China na nakakapasok sa kanilang bansa. Pero hindi nag-iisa ang bansang Pilipinas, no, na may kinakaharap na territorial dispute sa bansang China. Wag kang fake news, Robin, ha. Tulad nito, mga kabatid. Bansang Vietnam, bansang Malaysia, bansang Brunei, bansang Indonesia.
Yang mga bansa na yan, mga kababayan, katulad din yan sa bansang Pilipinas. May territorial dispute din sila, no, with China. Kasi nga itong China, mga kabatid, masyadong gahaman. Robin, no, wag kang fake news, ha. Oh, hindi lang ang Pilipinas ang may kinakaharap na problema pagdating sa mga teritoryo, no, ng ating bansa. No? Maging ang Vietnam, Malaysia, Brunei at Indonesia may kinakaharap din sila. No? Nakaparehong dispute ng ating bansa. Pero narinig mo ba na merong mga government official nila, no, ang may kaparehong sentimiento sa'yo, no, towards China? Oh, ikaw lang yata ang pinakapulpol na politiko, mambabatas ng isang bansa dito sa Asia na kung saan imbis na paboran mo yung kababayan mo, mas pinapaboran mo pa, no, yung mga interest ng China na kung saan ito po'y nakakasira, no, sa ating bansa. Biruin nyo, agawin yung ating teritoryo. Angkinin ng China yung mga bilyon-bilyong baril dyan ng langis sa ating karagatan. Oh, kay Robin, okay lang yan, mga kababayan. China is a friend daw eh. China is a friend daw. Okay lang sa kanya yon. Okay lang na magtiis ang mga Pilipino sa sobrang mahal na langis. Oh, importante, ma-please daw natin ang bansang China. Yon ang punto ni Robin Padilla, mga kabatid. Wag daw tayong makipag-away sa bansang China. Hindi tayo nakikipag-away, mga kababayan, ano? For the record lang, hindi po tayo nakikipag-away sa bansang China. Dinidepensahan lang ng ating bansa kung ano yung sa atin. Dispalinghado ang utak ni Robin Padilla, mga kabatid. Literal. Diyan sa pagtaas ng ekonomiya ng China. Pagtaas ng ekonomiya ng China? Seryoso ka ba? Oh. Ito, mga kabatid, sa totoo lang, itong si Robin wala talaga, no? Wala talaga siyang utak. Hindi niya alam na ang ekonomiya ng China, mga kababayan, bumabagsak na po. In terms of GDP nga, mga kabatid, no? Mas lamang ang Pilipinas kumpara sa kanila. Hindi niya alam na marami na pong mga investors, no, sa bansang China ang naglilipat na ngayon sa India. Oh, hindi alam ni Padilla yan, mga kababayan. Kasi nga pinipigilan ng China na lumabas yan, no, sa social media. Pero manood kayo ng China Insider, mga kabatid. Doon niyo makikita kung gaano kalaki, no, ang porsyon ng populasyon ng China na naghihirap. Bakit kamo? Sunod-sunod po ang pagsasara ng mga factory sa bansang China. Yung mga mismong mga businessman na mga Chinese, mga kabatid, ayon, unti-unti nang nagsilikas, mga kababayan, papuntang India para doon mamuhunan. Dahil yung gobyerno ng China, mga kabatid, hindi na po maganda ang pamamalakad sa kanilang bansa. Oh, di ba? And ito pa pala, masingit ko lang. Speaking of business, mga kababayan, hindi pa sapat kay Padilla, no, yung pogo na ipinasok dito, mga kabatid, no, ng bansang China sa ating bansa. Biruin nyo ang pogo, no. Tinanggihan po yan, no, ng majority ng ASEAN countries. Dahil yung pogo na yan, mga kabatid, nakakasira kasi yan sa kaisipan ng tao. Kaya yung mga ASEAN countries, mga kababayan, tumanggi. Ayaw nilang tanggapin yung pogo na yan sa kanilang bansa. Pero anong ginawa ni Digong under his administration? Hindi ba pinapasok niya ang pogo? Ilang bilyon ang kinita ng pogo buwan-buwan sa loob ng ating bansa. Oh, ilang mga Pilipino, no, ilang mga pamilyang Pilipino ang sinisira ng pogo or nasira ng pogo noong namayagpag yan dito sa loob ng ating bansa.
Mm. 'Di ba? Ilang mga dayuhang mga tawag nito, mga individual ang natagpuan, no, dahil sa ginagawang tawag nito, human trafficking nitong mga pogo hub na nandito sa ating bansa. Nanonood ka ba ng Quadcom, Robin? Oh, 'di ba mga kapatid? Tapos siya, Diyos ko, ewan ko kung saan ang utak ni Padilla, mga kapatid. No? Para siyang walang kaalam-alam kung anong nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Muntik nang masira, no? Ang majority sa ating mga kababayang mga Pilipino, muntik nang masira dahil sa scatter na yan, na produkto ng Pogo. Pero si Robin, mga kapatid, no? Makipagnegosyo daw tayo sa bansang China. Huwag daw tayong makipag-away sa bansang China. Di ba? Ay, nako. Hindi ko sinasabi na isuko natin kung anong meron tayo. Ang kailangan ho nating liwanagin dito kung ano yung teritoryo natin at kung ano ang naandoon sa exclusive economic zone. Ay, nako. Hindi mo ba alam, Robin, na ang pinag-uugatan, no, ng sigalot natin ngayon dyan sa may West Philippine Sea ay yung exclusive economic zone natin na inaagaw ng bansang China. Narinig nyo ba ito, mga kapatid? Kung gaano siya kamangmang, ulitin natin. Doon sa exclusive economic. Lagin dito kung ano yung teritoryo natin at kung ano atin, Ito, kung anong pakinggan nyo. meron tayo. Ang kailangan ho nating liwanagin dito kung ano yung teritoryo natin at kung ano ang naandoon sa exclusive economic zone. Narinig nyo ba yun, mga kababayan? Ang kailangan daw natin liwanagin kung ano yung teritoryo natin at kung ano daw yung nasa loob ng exclusive economic zone. May alam ba talaga to, mga kapatid? Grabing kamangmangan to, mga kababayan. Hindi niya alam, no, na tinatamaan ng 9-dash line ng bansang China yung exclusive economic zone natin. Kaya nga inaangkin ng China yan eh. Dahil according sa kanilang 9-dash line, yung West Philippine Sea na yan na parte ng exclusive economic zone ng ating bansa ay pasok pa di umano yan doon sa 9-dash line, no, na mapa ng bansang China. Therefore, sa kanila daw yung teritoryo na yan. Hindi niya alam yun, mga kapatid. Oh, ganun kamangmang si Robin. Wala siyang alam, mga kababayan. Puro Diyos por santo itong senador na ito. Diyos ko po. Biruin nyo yan. No? Hindi alam ni Robin, mga kapatid, na ang pinag-uugatan ng gulo ngayon dyan sa may West Philippine Sea ay yung tawag nito, yung exclusive economic zone natin na kiniklaim ng China. At yung exclusive economic zone natin dyan, mga kababayan, na sinasabi, nandyan po, mga kapatid, ang pinakamalaking deposito ng langis. Na kung saan, pagdating ng araw, no, kung tutulungan tayo ng bansang Amerika, madidrill natin yung mga langis dyan. Oh, kung ngayon, mga kababayan, tayo po yung nag-aangkat ng langis, mga kapatid, no, pag nabawi na po ng Pilipinas yan, no, at tuluyang na-saturate natin yung exclusive economic zone natin na sinasabi, mga kababayan, imbis na mag-import tayo ng langis, tayo na ngayon ang mag-e-export ng langis. Dahil yung langis na nakadeposito dyan, mga kapatid, ay sobra-sobra po yan para sa ating bansa. Oh, kaya yan pinagkakainteresan ng bansang China. Isa yan sa rason, mga kababayan, kung bakit gustong kunin ng bansang China. Kaya sabi ko sa inyo yung tinatawag nilang yung mga bridge na yon,
no? Yung diyan sa Davao. Oh. Di umano'y funded by China. Nakalimutan ko yung pangalan ng bridge eh. 'Di ba? Bukana Bridge pala. No? Yung Bukana Bridge na yan, na funded di umano ng China, pangpalubag-loob lang yan ng bansang China sa atin. No? Ang kapalit niyan, yung exclusive economic zone natin. No? Yun po ang kapalit niyan, mga kababayan. Pakonsuelo lang yan ng bansang China sa atin. Yung mga foreign aid di umano nila na binibigay sa atin, teritoryo natin ang nakasalalay dyan. Bakit ka mo nagbigay ng ganyan ang bansang China dati, mga kapatid, under Duterte administration? Dahil during Duterte administration, yung West Philippine Sea na yan, kinumit na kasi yan ni Digong, mga kababayan, sa bansang China. Biruin nyo, imbis na tawag nito, magbanta yung ating mga Coast Guard dyan dati, anong ginawa ni Duterte, mga kababayan? No? Pinagtambay niya yung ating mga Coast Guard, yung ating mga Navy. Oh. Hindi niya, imbis na magpatrolya doon, mga kapatid, walang ganun. Oh. Sabi ni Digong, tumambay lang muna kayo dyan. Wala namang gulo eh. Di ba? At ang mas worst pa doon, yung ating Philippine Coast Guard, mga kapatid, napasukan pa ng mga espiya ng bansang China. Oh. Pinapasok ni Digong, no? Yung mga Chinese na tawag nito, miyembro yata ng PLA yun, tawag nito, PLA Navy ng China. Pinapasok niya nang sa ganon, tuwing maglalayag yung barko ng Pilipinas, namomonitor nila yung galaw natin. Oh. Ganon ang ginawa ni Duterte. Si Padilla, mga kapatid, hindi niya alam yan. No? Wala siyang alam pagdating sa mga bagay na ganyan. Or, pwede rin natin sabihin na baka nga alam ni Padilla yan. Kanya nga lang, syempre, mga kababayan, para kasi sa interest ng China yung kanyang pinaglalaban. Kaya kahit alam niya ang katotohanan, mga kapatid, hindi niya yan isi-share, no, sa taong bayan. Dahil nakakasama ito eh, no? Para sa bansang China. Oh. Makabayan ko, no, ang hinayupak. Pero interest ng manlulupig na bansa yung kanyang ipinaglalaban. Sayang lang, no, yung pagganap mo kay Andres Bonifacio. Isa kang taksil sa sarili mong bansa, Robin. Para malaman mo lang. Oh. Ultimo exclusive economic zone ng sarili mong bansa, hindi mo alam? Wala kang kaalam-alam? Na yung AEZ dyan na binabanggit mo, yan ang pinagmulan ng sigalot, no, ng China at Pilipinas. Dahil hindi matanggap ng China, no, na i-award yan sa bansang Pilipinas. Sakop yan ng ating teritoryo, Robin. Pero dahil mangmang ka, tanga ka, di ba? Wala kang alam. Sko. Kailangan malinaw po tayo. Hindi po pwedeng natin sinasabi, ini-invade tayo. Wala pa naman sila sa... Ano? Hindi daw natin pwede sabihin na ini-invade tayo? Putang ina, anong tawag mo dyan sa mga barko ng China nakaposisyon? No? Sobrang lapit na nga nila sa Zambales eh. Anong tawag mo dyan? Hindi pa ba invasion yan, Robin? No? Nung nakaraang taon, mga kababayan, kung maalala nyo, mga warship ng China, inirampa ng China, mga kabatid, no? Diyan sa may bandang Palawan. Hindi pa ba sapat yon, Robin? Hindi pa ba invasion yan? Oh. Di ba? Tapos sasabihin lang ng China sa atin, innocent passage daw. Innocent passage ba yung halos 5 beses nilang ginawa sa atin yon? Innocent passage pa ba yung rarampahan nila tayo ng kanilang mga tawag nito, yung mga big ship nila na may mga kargang mga armas? Di mo alam yan, Robin? Hutangin na. Ibang klase, mga kababayan, ha? Nakakabilib talaga
No, itong katangahan ni Padilla, mga kapatid. Halatang wala siyang alam sa nangyayari sa ating bansa. Hindi niya alam na ini-invade na tayo ng China. Noong nakaraang taon, mga kababayan, ano sabi ng China? May pinakalat ang China, no, doon sa mismong bansa nila na di umano itong Palawan, no, yung Palawan Group of Islands, sakop pa daw, mga kapatid, sa kanilang sa kanilang teritoryo yan. Oh. Anong tawag mo din, Robin? 'Di ba? Nakita nyo ba kung gaano kabobo at kamangmang tong hinayupak na to? Oh. Mga kapatid, wala talagang laman ang utak ni Padilla. Literal, mga kababayan. Ultimo yung mga details na yan, hindi niya alam. Diba? Ito pa. Sabi, ini-invade tayo. Na wala pa naman sila sa teritoryo natin. Pagdating Kaya pala, mga kapatid, no? Kaya pala wina-water cannon yung ating tropa dyan tuwing nagsasagawa sila ng resupply mission. Kaya pala wina-water cannon ng China yung ating mga mangingisda. Wala daw, no? Wala pa daw sila sa ating teritoryo, mga kababayan. Inay ko po, Robin. Ang laki mong tanga. Literal, napakalaki mong tanga. po dun sa exclusive economic zone, sana dumating ang punto, dumating ang panahon na tayo po ay magkuha na ng gas dyan at ng langis. Paano natin gagawin yan kung ikaw mismo na mambabatas ng ating bansa, no, ay pinagtatanggol mo ang interes ng bansang China? Nasa loob ng ating exclusive economic zone ang tropa ng China. Paano natin gagawin yung sinasabi mong yan? Paano tayo magdidrill ng langis dyan kung ang tropa ng China nandito na sa loob ng ating exclusive economic zone? Robin? Yung ibang ang barko ng China, tanaw na nga doon sa may bandang Zambales eh. Oh. Di ba? Nahihibang ka na ba? Magiging posible lamang yung sinasabi mo kapag kausapin mo siguro si Xi Jinping. President Xi, sa amin pala yung pinapasok ng barko nyo eh. Magiging posible lang yan kung ipaglalaban mo yung arbitral award natin. Kung kaya mo. Magiging posible lang yung sinasabi mo. Dahil halos lahat ng bansa sa buong mundo naniniwala sa arbitral award na meron tayo. Maliban sa bansang China. Maliban kay former President Duterte na willing pang gawing probinsya ng China ang bansa mo. Diba? Iba ang sinasabi ni Padilla, mga kapatid, sa totoong stand ng kanilang political party. Hindi yan ang stand ni Duterte. Hindi yan ang stand ni Pulong, stand ni Baste, stand ni Sara. Hindi ganyan. Kunwari ka pa eh. Maging yung SMNI na yan, hindi ganyan ang stand nila dyan. Diba? Tapos ikaw ngayon, trying hard to be a hero ka. Wala namang laman yung sinasabi mo. Diba? Sana dumating ang punto na tayo'y makinabang na dyan. Sana Paano tayo makikinabang dyan? Nandyan nga yung mga puon yung mga Chinese eh. Bobo ka ba? dumating ang punto na ang Pilipino malaya nang nakakagalaw-galaw dyan sa West Philippine Sea. Na Paano tayo magiging malaya dyan? Kung mismo yung partido nyo, pabor sa ginagawa ng China, no, na inaangkin yung ating teritoryo. Nakakahiya ka, Robin, Presidente ka pa naman ng PDP.
Hmm. Di ba? Presidente ka pa naman ng partido nyo na kilalang pro-China. Di ba? Oh. Hindi ba nga sinibak nyo sa partido nyo si Tolentino? Dahil hindi magkaparehas ang pananaw nyo pagdating sa issue ng West Philippines. Baka nakalimutan mo yon, Padilla. Diba? Diba yan yung dahilan last year kung bakit nyo sinibak si Tolentino? Last year ba or last 2024? Oh, yan yung stand nyo eh. Tinanggal nyo si Tolentino dahil yung stand niya is para sa bansang Pilipinas. Oh. Hindi kayo nagpang-abot sa kwan nyo, pagdating sa paniniwala nyo. Hindi kayo tugma. Oh. Tapos may mga ganyan-ganyan ka mga kahibangan na sasabihin ngayon. Oh. Isama mo buong partido mo, kausapin mo si Xi Jinping, palayasin mo si Xi Jinping. Sabihin mo kay Xi Jinping, President Xi, tanggalin mo yung mga tropa mo dyan sa West Philippine Sea. Oh. Dahil teritoryo namin yan. Oh. Respetuhin natin yung arbitral award na meron ng Pilipinas. Dumaan naman tayo sa due process, di ba? Oh. Hiningian kayo ng mga reference nyo, ng mga patunay nyo na kayo ang kwan dyan. Wala naman kayo na ipakita. Eh kami, may mga historical basis kami. Oh. May mga isinumiti kami na mga mapa ng kanunuan pa namin. Nandyan ang Espanya na suportado yung aming mga historical basis. Oh. Pwede mong gawin yan, Robin, kung willing ka. Pero, I don't think so na gagawin mo yan. Dahil hindi naman talaga ganyan ang stand nyo eh. Ang stand nyo, dapat manaig ang interest ng China sa ating teritoryo. Huwag kami, Padilla. Hindi kami tanga. Na hindi na sila binobomba ng tubig dahil nagninegosyo na tayo dyan. Sana dumating Ulol! Kita nyo yan? Hindi na sila binobomba ng tubig dahil nagninegosyo na tayo dyan. Sana dumating Tangina talaga mga kapatid. Nagkalat ng kamangmangan itong si Padilla. No? Tangina. Ay nako, mga kababayan. No wonder. No. Kung bakit sinupalpal siya ni J. Tariela, mga kapatid. Wala sa hulog yung mga pinagsasabi ni Padilla. Diyos ko. Nakakahiyang senador to, mga kababayan. Walang alam. kaya ng nakakagalaw-galaw dyan sa West Philippine Sea na hindi na sila binobomba ng tubig dahil nagninegosyo na tayo dyan. Sana dumating ang panahon na magising Anong negosyo, Robin? Putangina mo. Ang bobo mo. Promise. na tayo na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Ops! Ito yung part na nag-react si Commodore J. Tariela. Ito, panoorin natin to. Pumalag ang Philippine Coast Guard sa payag ni Senator Robin Padilla na walang mapapala ang Pilipinas sa pakikipag-away sa China. Ayon sa PCG spokesperson J. Tariela, tila minamalitang senador ang dinaranas na harassment ng mga mangingisdang Pinoy mula sa mga barko ng China. Gitpan Di ba? Wala daw tayong mapapala kung makikipag-away tayo sa China. Hindi tayo nakikipag-away sa bansang China. Tayo ang inaaway ng China dahil gusto nilang sakupin yung ating teritoryo. Anong gusto mo? Pabayaan na lang ang mga barko ng China dyan na mamayagpag sa ating karagatan? Napaka-insensitive mga kabatid ha. Na klaseng tao ito si Padilla. Biruin mo, ilan ng mga kababayan nating mga Navy at Coast Guard dyan ang buwis buhay
no? Dahil sa mga ginagawang pangwawater cannon ng China sa ating mga tropa. Pero si Padilla, mga kababayan, hindi niya nakita 'yon. Never siyang nagbanggit, mga kapatid, no? Kahit konting sentimiento lang, no? Sa ating mga tropa na kinakawawa ng China diyan. Never siyang nag-express ng kanyang sentimiento. Puro kamangmangan yung pinagsasabi ni Padilla. Never siyang naging concern sa ating mga kababayan, mga mangingisda. No? Na halos wala nang makain dahil wala na silang makuhang isda, no? Diyan sa ating karagatan. Bakit kamo? Tuwing pumupunta sila diyan kung saan marami yung mga isda, anong ginagawa sa kanila? Wina-water cannon ng bansang China. Kasumpa-sumpa na klaseng senador itong si Padilla, mga kapatid. Kasumpa-sumpa. Grabe, mga kababayan, ano? Biruin nyo, nagkaroon tayo ng ganitong senador. Alam nyo, believe pa talaga ako kay Senator Manny Pacquiao noon eh. Believe pa talaga ako doon kay Pacquiao, mga kababayan. Si Pacquiao, kahit anong pang-aalipusta ng iba nating mga kababayan sa kanya. Pero mga kapatid, in fairness kay Pacquiao, may nagawa siya bilang mambabatas. Sabihin man natin hindi ganun kaliterate si Pacquiao, pero mga kababayan, at least si Pacquiao, ginagamit niya yung kanyang resources, mga kapatid, para maintindihan niya ang mga bagay-bagay. Kung kailangan niya mag-hire ng 10 abogado para lang i-translate sa kanya yung mga pinag-uusapan dyan sa Senado, ginawa niya. In fact, mga kababayan, nag-attempt pa nga si Pacquiao na mag-abugas siya. Diba? Para lang maipagtanggol ni Manny Pacquiao, mga kapatid, no? Yung ating mga kababayang mga mahihirap. Etong si Robin. 'Di ba? May ganun ba si Padilla, mga kapatid? Walang ganun. Kung senador na lang sana ang tinakbuhan ni Senator Manny noon, mas maganda pa sana. 'Di ba? Hopefully babalik si Pacquiao. Mas gusto ko bang iboto si Pacquiao, mga kababayan, kumpara dito sa mga basurang klaseng senador, tapos aayain pa niya si Anjo Iliana na magsenador daw. Putang ina. Kawawa, mga kapatid. Kawawa. Mambabatas natin bobo. Ito yung pinakabobong mambabatas, mga kababayan. Itong si Padilla, literal. Panitariela, China ang nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Sa isang Facebook post, sinagot naman ni Padilla si Tariela. Nilinaw niyang hindi niya sinasabihan ng mga Pinoy na umatras. Hindi raw kaduwagan kung makikipagnegosasyon ang Pilipinas. Diba? Hindi na kadawagan kung makipagnegosasyon. Yun na nga yun eh. Ilang beses na ba tayo nakipag-negotiate sa China? Nakinig ba ang China? Pinakinggan ba tayo? Never, mga kapatid. Outdated na itong mga argumento ni Padilla. No? Bago pa niya sabihin yung mga bagay na yan, ilang beses na sinubukan yan ng Embahada ng Pilipinas na makipag-negotiate sa bansang China. Isang patunay yan na itong si Padilla, wala talagang pakialam sa kanyang bansa. Kasi kung may pakialam pa siya, mga kapatid, dapat aware siya na nakailang dialogo na tayo. Aware siya na yung exclusive economic zone natin, yan yung pinagkaka-interesan ngayon ng bansang China. Aware dapat siya dyan sa mga bagay na yan. Pero mga kababayan, narinig nyo naman yung mga pinagsasabi niya dito kanina. Do you think aware si Padilla, mga kapatid? No way. Hindi siya aware, mga kababayan. Wala siyang alam. Pilipinas sa China. Mga kapatid, Jig Manikad po. Anyway, mga kapatid, hanggang dito na lang itong talakayan natin. Humaba na naman tayo. 40 minutes na naman. Diba? Wala, mga kababayan. Olats na olats ang taong bayan kay Robin Padilla. Luging-lugi tayo, mga kapatid.
Diyos ko po. Biruin mo yan. Imbis na ipagtanggol mo ang kapakanan ng mga kababayan mo. Especially yung ating mga mangingisda. Kapakanan pa ng China ngayon ang iniisip mo. Yung saloobin pa ng bansang China ngayon ang iniisip mo. 'Di ba? Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan niyo po ang ating talakayan ngayon, huwag kalimutang i-like. No, sabi ko na ba yun? No, wala ako. No, and uulitin ko sa inyo, lahat ng ating sinasabi dito ay pang personal na opinion ko lamang. At hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo or kung agree kayo sa sinasabi ko. Dahil hindi ko naman sinasabi sa inyo or hindi ko kayo hinihikayat na paniwalaan nyo ako. Kung agree kayo, good. Pag hindi naman, nire-respeto po natin bawat opinion, no, ng bawat isa sa atin. Hanggang dito na lang. Adios.